Matapos mga kabombo, yung butuhan kaugnay doon sa probable cause dyan sa House Committee on Justice, ating alamin ano pa mga expected, ano mga susunod na hakbang ng panel kaugnay po ng mga development na ito. May balita, direkta dyan sa Kamara de Representantes, si Bombo Isa Cotoner. Yes, Bombo Dennis, nagkakaisang inaprubahan ng House Committee on Justice ang committee report na nagsasabing may probable cause para i-impeach si Vice President Sara Duterte. Sa botong 55-0 ngayong araw, Mayo 4, lahat ng miyembro ng komite ay sumuporta sa committee report at sa resolution na naglalaman ng articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Ayon sa komite, may mga kilos umano na hindi tugma sa pananagutan, integridad at tiwala ng publiko na nagdudulot ng seryosong issue sa paggalang sa mga institusyong demokratiko at sa rule of law. Dahil sa desisyong ito, formal nang uusad ang proseso ng impeachment sa Kamara at iaakyat ang ulat sa plenaryo para sa susunod na hakbang. Kailangan ng hindi bababa sa 106 na boto upang ipasa ang impeachment complaint sa Senado na magsisilbi namang impeachment court. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Representative Jervil Luistro, ang nagsisilbing House Committee on Justice Chairperson. That 55 out of 55 Justice members physically present manifested their support to the approval of the committee report, to the attached resolution setting forth the articles of impeachment as amended. The chair therefore declares the motion unanimously approved. Shall be submitted to the House and shall be calendared for the consideration by the House within 10 session days from receipt thereof. In this regard, the committee secretariat is directed to provide copy of the approved committee report with attached resolutions setting forth the articles of impeachment to the respondent Vice President, the complainant, as well as the members of the Justice Committee. Bago aprobahan ang committee report kanina, may ilang mga clerical at typographical corrections ang in-erase ng mga mambabatas upang ani nila itama ang dokumentong maisumite sa plenaryo. Matatandaan nung nakaraang linggo, 53 mambabatas ang bumotong pabor sa findings ng komite na may sapat na basihan ng impeachment. Kabilang sa mga alegasyon laban kay Duterte, ang maling paggamit ng pondo ng gobyerno, umano'y hindi may paliwanag na yaman, at pagbabanta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, iginiit naman ni chairperson ng House Committee on Justice na si Representative Jervil Luistro na dapat manaigang katotohanan at hustisya sa gitna ng pagtalakay sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi niya na walang sino man ang dapat maging higit sa batas at man ang posisyon o kapangyarihan nito. Binigyan din niya na mahalagang ipakita sa susunod na henerasyon na pinapairal ang accountability sa pamahalaan. Ayon sa mambabatas, kung may kasalanan ng Vice Presidente, ang katotohanan ang dapat magpatunay nito. Ngunit kung wala, ang legal na proseso rin ang maglilinis ng kanyang pangalan. Kaugnay niyan ang tinig ni Representative Jervil Luistro. If the Vice President is guilty, let the truth convict her. If she is innocent, let the process clear her. But let it be done through the light of justice, not the shadows of silence. Ituloy na natin ang huling hakbang ng yugtong ito. Mula sa Kamara, ito si Bombo Isa Cotoner, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.